Alam ng lahat na baog ako, pero humiling pa rin ang pamilya ng groom na ipakasal ako sa anak nila. Sa mismong gabi ng kasal, pagkahawi ko ng kumot, doon ko lang nalaman kung bakit. Ako si Ananya Sharma, 30 anyos. Akala ko habang buhay na akong mag-isa. 3 taon na ang nakalipas mula nang operahan ako sa AIMS New Delhi. Doon sinabi ng doktor na hindi na ako pwedeng maging ina. Parang gumuho ang langit. Si Rohan, na boyfriend ko ng 5 taon, ay tahimik buong magdamag. Kinabukasan, isang mensahe lang ang natanggap ko mula sa kanya. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Simula noon, hindi ko na muling inisip ang wedding dress. Hanggang sa dumating si Kabir. Si Kabir Malhotra, 7 taon ang tanda sa akin at bagong branch manager sa opisina namin sa Gurugram. May dignidad siya. Kalmado at laging nakangiti ang mga mata. Palihim ko siyang hinahangaan pero nanatili akong may distansya. Paano naman ako pipiliin ng isang lalaking perpekto kung alam niyang hindi ko kayang magkaanak? Pero siya mismo ang gumawa ng paraan para lumapit. Tuwing overtime, dadalhan niya ako ng mainit na lunchbox o HD. Sa malamig na gabi, may mainit na pakete ng ginger tea na bigla na lang lilitaw sa mesa ko. Noong nag-propose siya, hindi ko napigilang umiyak. Inamin ko lahat, pati sakit ko. Pero ngumiti lang siya, hinaplos ang ulo ko at sinabing, I know, don't worry. Wala ring pagtutol ang pamilya niya. Dumating pa ang kanyang ina niyang si Savita Malhotra sa bahay namin sa South Delhi para humingi ng kamay ko sa kasal. Lahat ay inihanda na nila. Akala ko nananaginip ako. Sabi ko sa sarili ko, baka huli na. Pero minahal pa rin ako ng Diyos at binigyan ng gantimpala. Sa araw ng kasal, suot ko ang pulang lehenga at mahigpit kong hawak ang kamay ni Kabir habang tumutugtog ang Shehnai sa maliit na bulwagan sa Houtskas. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, tumulo ang luha ko nang makita ko ang malalambot niyang mata. Sa gabi ng kasal, nakaupo ako sa harap ng salamin at isa-isang inaalis ang mga hairpin sa buhok ko. Pumasok si Kabir mula sa labas. Hinubad ang kanyang sherwani at marahang inilapag sa upuan. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako mula sa likod at ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Are you tired? Mahina niyang tanong. Tumango ako bilang tugon. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa kama. Kinuha niya ang kumot at doon ako natigilan. Hindi lang pala kaming dalawa ang naroroon dahil